Nakahain ang hapunan nang sabihin ng asawa ko, ibebenta natin ang lupang mana mo sa iyong mga magulang. Tumango ang biyenan ko, sabay sabing para raw iyon sa kinabukasan ng bago niyang pamilya. Hindi ako kumibo. Ngumiti lang ako ng malamig. Dahil ang hindi nila alam ang titulong hawak nila ay isang kopya lamang. Ang orihinal nasa ligtas na lugar. At may pangalan ko lamang. Ako si Maria. 30 taong gulang na ako noon. Isang direktor sa marketing. Akala ko, sapat na ang maging mabuting asawa, maging mabuting ina, at magkaroon ng disenteng buhay. Pero may mga bagay pala sa mundo na hindi sapat ang pagbibigay. May mga bagay na kailangan mong ipaglaban, hindi para sa iba, kundi para sa sarili mo. Ang hapon na iyon ay isang linggo. Tahimik. Payapa. 3 buwan na ang nakalipas mula nang tuluyan akong lumaya. Nakaupo ako sa balkonahe ng aking condo unit dito sa Maynila, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa na may pulot at kalamansi. Sa aking kandungan, isang libro na matagal ko nang gustong basahin. Sa tabi ko, mahimbing na natutulog ang aking 5 taong gulang na anak, si Sofia. Ito ang kapayapaan na pinangarap ko. Isang kapayapaan na ipinagkait sa akin sa loob ng 5 taon. Ngunit ang lahat ng katahimikan ay biglang binasag ng isang tunog, ang tunog ng aking telepono, isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Ngunit kahit hindi pamilyar ang mga numero, may isang bagay sa aking puso na kumabog. Isang kaba na nakakapanindig balahibo. Nag-alinlangan ako. Ngunit sinagot ko pa rin, hello. Sa kabilang linya, isang boses ng babae ang sumigaw. Matinis. Nanginginig. Isang boses na puno ng pagkasuklam at pagmamadali. Sa likod ng kanyang boses, naririnig ko ang mga sirena ng ambulansya, ang mga sigaw ng tao. Maria, pumunta ka ngayon din sa Philippine General Hospital. Si Paulo na aksidente sa motor. Malubha siya. Sabi ng doktor, kailangan siyang operahan agad, pero kailangan namin ang 2.1 milyong piso para sa deposito. Dalhin mo ang pera ngayon na at iligtas mo ang iyong asawa. Nabitawan ko ang aking libro. Nanigas ako sa aking kinaupuan. Ang boses na iyon. Ang mapagmataas at mapag-utos na boses na iyon, kahit maging abo pa ako, makikilala ko pa rin, iyon ang boses ng aking dating biyenan. Si Aling Elena. Asawa? Anong asawa ang pinagsasabi niya? Dahan-dahan kong ibinaba ang tasa ng tsaa sa mesa. Isang mahinang tunog ang nilikha nito. Huminga ako ng malalim, umaasa na ang amoy ng kalamansi ay magpapakalma sa aking puso na biglang bumilis ang tibok. At pagkatapos, isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi isang masayang ngiti. Isang malamig na ngiti. Isang ngiti na sinundan ng isang mahinang tawa. Paumanhin po, sino po sila, tanong ko, sa boses na kalmado. Kalmado, pero parang yelo sa lamig, isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang mas malakas na sigaw ang sumabog, na parang gustong sirain ang speaker ng aking telepono. Anong sinasabi mo? Ako ang iyong biyenan. Ang ina ni Paolo. Ang asawa mo ay naghihingalo sa emergency room. Asawa ka niya, kaya kumuha ka ng pera at iligtas mo siya. 2.1 milyon. Ang halagang lumabas sa kanyang bibig ay parang napakagaan. Tingin ba niya sa akin ay isang makina na naglilimbag ng pera? O tingin ba niya, ako pa rin ang dating Maria na sunod-sunuran at inaapi? Tumayo ako at lumapit sa rehas ng balkonahe. Pinagmasdan ko ang mga tao sa ibaba, abala sa kanilang mga gawain. Hinaplos ng hangin ng hapon ang aking buhok. Naamoy ko ang kalayaan. Isang kalayaan na pinagbayaran ko ng dugo at luha. Aling Elena, sabi ko, tinawag siya sa kanyang pangalan, hindi na ginamit ang dating tawag na nanay. Tingin ko po, kailangan ninyong uminom ng bitamina para sa inyong memorya. 3 buwan na po ang nakalipas mula nang ibaba ng hukom ang hatol ng diborsyo.
Ang anak ninyo, si Ginoong Paulo at ako, ay wala ng kaugnayan sa isa't isa. Ano po ang pakialam ko kung mamatay siya, mabuhay, maaksidente, o magkasakit, para hingan ninyo ako ng 2.1 milyong piso? Anong karapatan ninyo? At sino po kayo para utusan ako? Sa kabilang linya, malinaw na naririnig ang kanyang hirap na paghinga. Siguro ay nabigla siya. Nabigla na ang dati niyang sunod-sunurang manugang ay sumasagot na. O baka sa lamig ng aking boses. O baka napagtanto niya na ang kanyang kapangyarihan sa akin ay nawala na parang bula. Ikaw paano mo nagagawang kausapin ako ng ganyan? Nagsimula na naman siya sa kanyang mga pananakot at emosyonal na pang-blackmail. Magkasama pa rin kayo sa iisang kama sa loob ng maraming taon. May pinagsamahan kayo. Anak ko siya. Kaya mo bang tingnan siyang mamatay ng walang ginagawa? Umiti ako ulit. Ngayon, ang ngiti ko ay may bahid ng pait ng nakaraan. Pinagsamahan. Naglakas loob siyang banggitin ang salitang iyon. Hayaan ninyong ikwento ko ang simula ng lahat. Hayaan ninyong malaman ninyo kung bakit ang isang tawag sa telepono ay sapat na para ibalik ang lahat ng sakit at kung bakit sa pagkakataong ito, hindi na luha ang tutulo sa aking mga mata. Kundi hustisya. 5 taon na ang nakalipas. 25 taong gulang pa lamang ako noon. Puno ng pag-asa sa pag-ibig, puno ng buhay. Masaya akong pumasok sa bahay ni Aling Elena, suot ang isang puting-puting bestida ng pangkasal. Sabi ng lahat, mapalad daw ako. Ang aking asawa noon, si Paulo, ay mukhang intelekwal at mahinahon. Nag-iisang anak ng isang pamilya na may malaking bahay sa isang magandang lugar sa Maynila. Ako naman, bagamat galing probinsya, ay nagtapos na may matataas na karangalan sa isang kilalang universidad at nagtatrabaho bilang marketing director na maisahod na kinaiinggitan ng lahat. 210,000 piso bawat buwan. Pero sa mata ng aking pamilya politikal, isa lang akong tagalabas. Isang hamak na taga rito, sabi nga nila, hanggat hindi ka pa nakahiga sa kama, hindi mo malalaman na may mga surot pala. Ang bahay na iyon, na mukhang perpekto sa labas, ay isa palang nakakasakal na kulungan na nagpiit sa aking kabataan at kalayaan. Sa gabi mismo ng aming kasal, habang hindi pa nabubuksan ang mga regalo, tinawag ako ni Aling Elena sa sala. Nakaupo siya sa isang silyang gawa sa mamahaling kahoy na may mga ukit. Walang emosyon ang kanyang mukha nang iabot niya sa akin ang isang papel na puno ng mga patakaran ng pamilya. Maria, malaking biyaya na nakapasok ka sa aming pamilya bilang manugang, sabi niya. Sasabihin ko sa iyo ng maaga kung paano ka dapat kumilos. Dito sa bahay, kakaunti lang kami. Maagang namatay ang ama ni Paulo, kaya mag-isa ko siyang pinalaki. Kaya hindi ko kayang makita na dehado ang aking anak. Simula sa buwang ito, ako ang hahawak sa sahod ninyo, sa iyo at kay Paulo. Natigilan ako. Pero, nanay, matatanda na po kami. Gusto po sana namin kami ang humawak ng aming pera, para sa aming mga gastusin at pag-ipon. Anong pag-ipon? Putol niya sa akin, matalim ang kanyang boses. Kayong mga bata, kapag may pera, kung saan-saan inyo lang ginagastos. Para din naman ito sa inyo. Kapag may mahalaga kayong pangangailangan, ibibigay ko naman. O nag-aalala ka bang kukunin ko ito? Pumayag na si Paulo. Ang isang asawa ay dapat sumunod sa kanyang asawa. Tumingin ako sa aking asawa, umaasa na ipagtatanggol niya ako. Pero si Paulo, nakayuko lang, nagbabalat ng mansanas, hayaan mo na si mama, mahal, sabi niya. Mas magaling siya dyan kaysa sa iyo. Huwag kang maging masyadong makwenta kay mama. Ang kanyang mga salita ay parang isang baldeng malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Pero dahil bagong kasal ako at gusto kong mabuhay ng payapa, nilunok ko ang aking mga luha at ibinigay sa kanya ang aking bank account. At iyon ang simula ng aking pagiging isang mamahaling katulong na walang sweldo. Tuwing umaga,
Bago pumasok sa trabaho, kailangan kong gumising ng madaling araw para linisin ang maluwag na bahay na may 4 na palapag. Pagkatapos ay pupunta ako sa Divisoria para mamalengke at ihanda ang almusal. Si Aling Elena ay napaka-demanding. Ang sabaw ng nilaga ay dapat gawa sa buto-buto na pinakuluan magdamag. Ang mga gulay ay dapat hugasan bawat dahon. Pagkatapos, magmamadali akong sumakay sa aking motorsiklo papunta sa kumpanya, kung saan magtatrabaho ako nang walang tigil sa ilalim ng presyon bilang isang direktor. Sa hapon, kapag inaaya ako ng aking mga kasamahan na mag-spa o magkape, kailangan kong tumakbo pa uwi para umabot sa oras ng hapunan. Si Paolo, pag uwi galing trabaho, uupo lang sa sopa, nakakrus ang mga binti, manonood ng telebisyon at maghihintay na maihain ang pagkain. Si Aling Elena naman, pag uwi galing ehersisyo, magrereklamo sa anumang alikabok sa hagdanan o kung ang sabaw ba ay matabang o maalat. Ang pinaka-nakakahiya ay ang tungkol sa pera. Ang sahod ko ay 210,000 piso. Ang kay Paolo ay 102,000 piso. Lahat ay nasa kahadiero ni Aling Elena. Tuwing umaga, bibigyan niya ako ng eksaktong 900 piso. 500 piso para sa aking pananghalian at transportasyon, at ang natitirang 400 piso para sa pamalengke ng hapunan ng 3 tao. Pamahalaan mo itong mabuti at huwag mong sayangin sa walang kwentang bagay, babala niya, tinitingnan ang mga perang papel na parang takot siyang nakawan ko siya. 400 piso para sa hapunan ng 3 tao sa isang mamahaling lungsod tulad ng Maynila. Kailangan kong pigain ang aking utak, pumunta sa palengke ng madaling araw, at tumawad para sa isang isda o ilang gulay. May mga araw na para makabili ako ng manok para sa masarap na sabaw para sa aking asawa, hindi na ako nanananghalian. Puno na lang ng tubig ang aking tiyan para mabawi ang gastos, minsan, para sa Christmas party ng kumpanya, kailangan ko ng bestida. Binuksan ko ang aking aparador at puro luma na lang mula sa unibersidad ang nakita ko. Naglakas loob akong humingi kay Aling Elena ng 9,000 piso para sa bagong bestida. Tiningnan niya ako na parang hinihiling kong magnakao siya sa bangko. Bestida para kanino? Para akitin mo sino? Kasal ka na, magsuot ka na lang ng kahit ano. Ang 9,000 piso ay pambili na ng pagkain para sa isang buwan para sa ilan. Huwag kang maging mapagsayang. Naramdaman ko ang matinding kahihiyan. Tumakbo ako sa aking silid, umiiyak at nagsumbong kay Paolo. Siya, na naglalaro ng video game, ay sumimangot na abala sa aking pag-iyak. Huwag kang gumawa ng malaking ingay dahil sa damit. Tama si Mama. Huwag kang maging masyadong mababaw. Para sa akin, maganda ka kahit nakapajama. Noong sandaling iyon, napagtanto ko na ang aking asawa ay hindi lang isang duwag. Siya rin ay malupit na manhid. Sanay siya sa proteksyon ng kanyang ina at ipinagpapalagay na lang ang aking paglilingkod. Sa kanilang mga mata, isa lang akong makina na gumagawa ng pera at isang robot sa bahay na walang pagnanasa o damdamin. Naisip kong makipagdiborsyo noon. Ngunit 2 malinaw na linya ang lumitaw sa pregnancy test. Ang sanggol, na dumating sa pinakadesperadong sandali, ay naging tali na gumapos sa akin sa impyernong iyon. Kinumbinsi ko ang aking sarili. Sige, tiisin mo pa ng kaunti para sa sanggol. Kapag ipinanganak na ang apo, magbabago si Aling Elena at magmamatured si Paolo, pero nagkamali ako. Ang aking tahimik na sakripisyo, sa halip na respetuhin, ay tinapakan ng walang awa sa pagdating ng isang pangatlong tao. Pumasok siya at winasak ang pagkukunwari ng isang peking masayang pamilya. Nang mag-2 taong gulang ang aking anak na si Sofia, nagkaroon ng maliit na pagbabago sa buhay-trabaho ni Paolo. Na-promote siya bilang team leader. Hindi gaanong tumaas ang kanyang sahod, ngunit naging madalas ang mga hapunan kasama ang mga kliyente at mga pagpupulong kasama ang mga kasosyo. Nagsimula akong makapansin ng kakaibang pagbabago sa aking asawa. Mas naging maingat si Paolo sa kanyang itsura.
Naglalagay siya ng pabango tuwing aalis at, higit sa lahat, hindi niya iniiwan ang kanyang telepono. Pinalitan niya ang password, laging nakataob, at madalas lumalabas sa balkonahe sa kalagitnaan ng gabi para bumulong. Ang aking kutob bilang isang babae ay nagbababala sa akin ng masamang pangitain. Pero sa tuwing tatanungin ko siya, itinatanggi lahat ni Paolo, huwag kang maging masyadong mapaghinala. Sapat na ang stress ko sa trabaho para pag-uwi ko sa bahay ay interogahin mo ako na parang pulis. Saan pa ako magpapahinga? Si Aling Elena, kapag nakikita ang aming mga pagtatalo, laging kumakampi sa kanyang anak, pinapatay niya ang sarili sa pagtatrabaho sa labas para mapakain kayo ng iyong anak, at ikaw ay nagsiselos na parang bata. Ang selosang asawa ay ang pinakamabobo. Muli nilunok ko ang aking galit at nanahimik. Hanggang isang araw, habang naliligo si Paolo, aksidente kong nakita ang isang mensahe na lumitaw sa kanyang lock screen, "Mahal, punta ka ngayong gabi. Miss na kita. Miss na rin ng baby natin si Daddy." Ang nagpadala ay si Andrea, sekretarya. Pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko. Baby natin. Ibig sabihin, may isa pang anak si Paolo. Nanginginig ang mga kamay, lihim kong binuksan ang telepono. Buti na lang, noong gabi bago iyon ay nakita ko siyang nag-type ng password. Ang nakita ko ay hindi mabilang na mga matatamis na mensahe at mga litrato ni Paolo, kasama ang isang babaeng bata, maganda at sexy. Siya ang bagong sekretarya ng isang kasusyong kumpanya at ang pangalan niya ay Andrea. Pero ang nagpabagsak sa akin sa desperasyon ay hindi ang mga bulong ng pag-ibig, kundi ang mga resibo ng mga bank transfer. "Mahal, padalhan mo ako ng 6,000 piso para sa mga bitamina. Kailangan nating alagaan ng mabuti ang ating tagapagmana." Pag-ibig, ang ganda ng Chanel bag na ito. 180,000 piso lang. Bilhin mo para sa akin, ha? Hihingi ako ng pera kay mama at ipapadala ko sa iyo. Nanghina ang aking mga binti. Ang sahod na pinaghirapan ko at ibinibigay ko sa aking biyenan ay hindi pala iniipon tulad ng sinasabi niya. Ibinibigay niya ito kay Paolo at si Paolo ang gumagamit nito para suportahan ang kanyang kabit. Isang mas nakakatakot na katotohanan ang nabunyag ng suriin ko ang mga lumang mensahe. Isang pag-uusap sa pagitan ni Paolo at ng kanyang ina. "Ma, nagpa-ultrasound si Andrea. Sabi ng doktor, 70% lalaki. Ang apo mong lalaki." "Talaga? Ay, anong biyaya. Magaling, anak. Alagaan mo siyang mabuti. Hindi mo alam kung gaano ako kapagod na isang babae lang ang ibinigay ni Maria sa akin. Sa ngayon, wag mo munang sabihin kay Maria. Kapag nanganak na si Andrea, saka na natin tingnan. Kung kulang ka sa pera, sabihin mo lang sa akin. Sa sahod ni Maria, kaya nating suportahan ang aking apo." Nabitawan ko ang telepono sa kama. Ang tunog ay parang tunog ng aking pusong nagkawatak-watak. Ang pamilyang ito ay isang organisadong sindikato ng mga manloloko. Ang babaeng tinawag kong biyenan at pinaglutuan ko sa loob ng 5 taon ay kasabwat sa pangangalo niya ng kanyang anak. Sa halip na pigilan ito, ginagamit niya ang perang pinaghirapan ko para suportahan ang sanggol sa sinapupunan ng kabit ng aking asawa. Lahat dahil sa makaluma at malupit na patriarkal na pag-iisip. Ang aking anak na si Sofia, ang kanyang apo sa dugo, ay hindi niya man lang binilhan ng isang karton ng gatas o isang candy. Kinamumuhian niya ito, tinatawag na walang silbi na bata. Ngunit ang hindi pa isinisilang na anak ng isang estranghero, handa siyang suportahan kahit na sa pamamagitan ng panloloko sa kanyang manugang. Puot, galit, sakit. Lahat ng negatibong damdamin ay kumukulo sa aking dibdib hanggang sa hindi ako makahinga. Gusto kong tumakbo sa sala at tanggalin ang mga kasuklam-suklam na maskaran ng mag-inang iyon. Ngunit pinigilan ako ng aking pagiging rasyonal bilang isang babaeng negosyante. Kung gagawa ako ng iskandalo ngayon, ano ang makukuha ko? Itatanggi ito ni Paolo o sa pinakamasamang kaso, sasama siya sa kanyang kabit.
Sasamahan siya ni Aling Elena para palayasin kami ng aking anak sa kalye. Ang mga ari-arian ay nasa pangalan nila o ni Paolo at wala akong ni isang sentimo. Mawawala sa akin ang lahat at magsisimula ako ng isang buhay ng paghihirap. Kumalma ka. Kailangan mong gumawa ng plano. Kailangan mong alisin ang bulok na pamilyang ito sa iyong buhay at bawiin kung ano ang sa iyo. Pinunasan ko ang aking mga luha. Ibinalik ko ang telepono sa dati nitong lugar at sinubukang pakalmahin ang aking paghinga. Lumabas si Paolo mula sa banyo, sumisipol. Ako naman, patuloy na nagtutupin ng mga damit ng bata na may mukhang kasing kalmado ng isang lawa bago ang bagyo. Tapos ka na bang maligo? Sa bahay ka ba maghahapunan ngayon? Tanong ko sa kanya ng malambing na para bang wala akong alam. Hindi, kailangan kong makipagkita sa isang kliyente kasama ang boss. Gabi na ako uwi. Kayo na lang ang maghapunan, sabi ni Paolo habang nagsusuklay at naglalagay ng pabango. Ngayon, alam ko na ang pabangong iyon ay para sa ibang babae. Sige, mag-ingat ka. Habang pinagmamasdan ko ang likod ni Paolo na nawawala sa likod ng pinto, ang aking mabait na ngiti ay naglaho. Sa halip, lumitaw ang isang matalim na tingin, masiyahan kayo hanggat maaari. Ito ang huling araw ng inyong kaligayahan. Ngayong alam ko na ang katotohanan, ang presyong babayaran ninyo ay mas mataas kaysa sa inaakala ninyo. Mga kaibigan, hindi ba't nakakagulat ang mga lihim na nabunyag sa isang tahanan na akala mo'y perpekto? Kung nararamdaman ninyo ang galit at sakit na naramdaman ni Maria, ibahagi ninyo ang inyong damdamin sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga pananaw. At kung nagustuhan ninyo ang bahaging ito ng kwento, paki-like at i-subscribe ang channel para hindi kayo mahuli sa susunod na kabanata ng pagbangon at katarungan. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa amin. Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong mag-imbestiga ng lihim tungkol kay Andrea. Sino siya? Bakit niya pinuntirya ang isang lalaking indesiso, may katamtamang sahod, at puno ng pagkukunwari tulad ni Paolo? At ang pinakamahalaga, natuklasan ko na si Paolo at si Aling Elena ay may binabalak na isang terribleng sabwatan para agawin sa akin ang nag-iisang ari-arian na mayroon ako, isang kapirasong lupa na ibinigay ng aking mga magulang bilang dote. Ang katotohanan tungkol sa oportunidad sa negosyo ay mas nakakatakot kaysa sa inaasahan ko. Walang chain ng restaurant. Ang totoo, si Paolo ay nalubog sa malaking utang dahil sa sugal at pustahan sa sports. Ang utang ay umabot na sa daan-daang libong piso at pinagbantaan na siya ng mga nagpapautang na babaliin ang kanyang mga binti kung hindi siya magbabayad. Dagdag pa rito, pinagbantaan siya ng kabit na si Andrea na ipalalaglag ang kanyang pinakamamahal na anak kung hindi niya ito bibilhan ng isang luxury apartment para mapayapang gugulin ang pagbubuntis. Si Paolo at si Aling Elena ay nasa pagitan ng espada at pader. Hindi nila maibenta ang bahay na tinitirhan nila para hindi mapahiya sa mga kapitbahay. Kaya naman, pinuntirya nila ang aking nag-iisang ari-arian. Isang gabi ng katapusan ng linggo, si Aling Elena, sa hindi pangkaraniwang paraan, ay pumasok mismo sa kusina para ihanda ang paborito kong ulam, isang nilagang tadyang. Inihain niya sa akin ang isang plato ng may kabaitan at ang kanyang ngiti ay napakatamis na kinilabutan ako. Si Paolo, na nakaupo sa tabi ko, ay nagpakita rin ng kakaibang pagmamahal, walang tigil na nagtatanong kung masyadong mahirap ba ang aking trabaho. Pagkatapos ng hapunan, tinawag kami ni Aling Elena sa sala. Naghain siya ng isang tasa ng tsaa, tumikim at nagsimulang magsalita. Maria, kamakailan ay maganda ang takbo ng trabaho ni Paolo at may magandang oportunidad siyang lumitaw para mamuhunan kasama ang ilang kaibigan at magbukas ng isang chain ng restaurant. Pero kulang siya ng kaunting puhunan. Kaya naman, iniisip ko kung matutulungan mo ang iyong asawa. Huminga ako ng isang higop ng tsaa, itinatago ang isang ngiti. Paano ko po siya matutulungan? Kung kayo po ang humahawak sa lahat ng aking sahod, saan po ako kukuha ng pera?
Nag-alinlangan sandali si Aling Elena at pagkatapos ay diretsong sinabi. Ang iyong mga magulang ay nagbigay sa iyo bilang dote ng isang kapirasong lupa na nakaharap sa kalsada, tama ba? Narinig ko na tumaas na raw ng malaki ang halaga nito. Pumunta ka sa inyo at kumbinsihin mo ang iyong mga magulang na ibenta ito. Sa perang iyon, mapupundohan natin ang negosyo ni Paolo. Kung maganda ang takbo ng iyong asawa, sa huli ay para rin sa iyo, di ba? Si Paolo, sa tabi niya, ay sumuporta na may nagniningning na mga mata. Mahal, ito ay isang pagkakataong minsan lang dumating. Ibenta mo na. Ipinapangako ko na ibabalik ko sa iyo sa loob ng 2 taon. Kapag kumita ako ng pera, bibilhan kita ng lupa, doble ang laki. Tiningnan ko ang mag-ina ng may lubos na pagkasuklam. Ang lupang iyon ang aking huling kanlungan, ang ari-arian na binili ng aking mga magulang sa ipon ng kanilang buong buhay para sa kanilang pagreretiro, at naglakas loob silang hilingin sa akin na ibenta ito. Ang lupang iyon ay nakapangalan sa aking mga magulang. Wala po akong karapatang ibenta ito, sagot ko ng may kalamigan, ibinababa ang tasa ng tsaan ng may tiyak na kilos. Sumimangot ang mukha ni Aling Elena at nawala ang kanyang ngiti. Kung gayon, pumunta ka at suyuin mo ang iyong mga magulang. Ikaw ang nag-iisang anak nila. Kanino pa nila ibibigay kung hindi sa iyo? Masakit ba sa iyo na ibigay ito sa iyong asawa? Nakataya ang kanyang negosyo. Negosyo o isang tambak na utang, tanong ko na parang walang anuman, tinititigan si Paolo. Nagulat si Paolo at natapon ang baso ng tubig. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Isa akong seryosong negosyante. Anong utang? Sige, sabi ko, nagkukunwaring bumuntong hininga at tumatayo. Pag-iisipan ko. Ito ay isang mahalagang desisyon. Hindi ko ito mapagpasyahan ngayon. Pumunta ako sa aking silid, iniwan ang mag-ina na nakaupo na may mukhang hindi nasisiyahan. Noong gabing iyon, narinig ko ang isang pagtatalo na nagmumula sa silid ni Aling Elena. Ma, tingnan mo kung gaano katigas ang ulo niya. Kung hindi niya ibebenta ang lupa, patay ako. Sinabi sa akin ng mga nagpapautang na magbayad ako sa susunod na linggo at nagbabanta si Andrea na aalis. Huminahon ka, ako na ang bahala sa kanya. Kung hindi gagana sa mabuting paraan, kailangang gawin sa masamang paraan. Nakatira siya sa ating bahay at hawak natin ang kanyang anak. Saan siya pupunta? Kung pipilitin natin siya, sa huli ay susunod din siya. Nang marinig ko ang mga malupit na salitang iyon, alam kong hindi na ako maaaring maghintay. Hindi nila ako tinitingnan bilang pamilya, kundi bilang isang biktima. Kailangan kong kumilos bago sila. Kinabukasan, lihim akong humingi ng day off. Kinuha ko ang lahat ng aking mahahalagang dokumento at ang titulo ng lupa na itinago ko, at idineposito ko ito sa isang safety deposit box sa bangko. At para magkaroon ng ebidensya, nag-install ako ng isang maliit na nakatagong kamera sa sala, pero hindi ko inaasahan na ang kanilang kalupitan ay higit pa sa paghingi sa akin ng pera. Magulo na ang isip ni Maria ng gabing iyon. Pilit niyang inaayos ang isipan at damdamin. Pagod na siya sa lahat ng pinagdadaanan. Habang nakaupo sa sala, tahimik na nakatitig sa kawalan, biglang umilaw ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Nagtaka siya, sino kaya ito? Binuksan niya. Isang litrato. Nagulat si Maria sa nakita. Si Paolo, ang kanyang asawa, nakayakap kay Andrea sa isang marangyang hotel sa gitna ng Maynila. Masakit tingnan ang larawan. Kasunod nito, dumating ang isa pang mensahe. Mula kay Andrea. Ate, napakabuti ng asawa mo sa akin at sa baby namin. Ikaw, manatili ka na lang sa bahay at magluto, ha? Pakiramdam ni Maria, biglang uminit ang kanyang dugo. Kumulo ang kanyang loob. Hindi siya galit na tulad ng karaniwang asawa na magwawala. Mas matindi pa roon ang kanyang naramdaman. Desperasyon, sakit at pagkaawa sa sarili. Naisip niyang kailangan ng matapos ang lahat ng ito.
Ito na ang huling pagkakataon na hahayaan niyang maloko siya. Tumayo siya. Nagmamadaling lumabas ng bahay kahit pa sinasalubong siya ng malakas na ulan. Alam niya, hindi ito isang paghihiganti. Ito ay ang pagtatapos ng isang mahabang komedya na matagal na siyang nagdurusa. Mabilis siyang nakarating sa luxury hotel sa Maynila. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinatanong ang numero ng kwarto. Kwarto 302. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili. Kumatok siya. Matagal bago bumukas. Si Paolo ang nagbukas ng pinto. Nakabalot lang ng tuwalya. Pulang-pula ang kanyang mukha, halatang kakagaling lang sa isang bagay na kahiyahiya. Sa loob, nakita ni Maria si Andrea. Nakahiga ito sa kama, hinahaplos ang malaki nitong tiyan. Ngumiti ito ng may pagmamayabang. Paolo, hanggang kailan mo ako lolokohin? Ang pera ko, nasaan? Sigurado ka bang sa iyo ang batang iyan? Mahinahon ngunit matigas ang tinig ni Maria. Tumawa si Andrea. Ate, hindi ka naman kasi makabigay ng lalaking tagapagmana. Ano pa bang aasahan mo? Sa suporta ng aking mga magulang, lalo na sa galit na nakita ko sa mga mata ng aking ama, naramdaman ko ang lakas na matagal ko nang kinalimutan. Ang lakas na nagmula sa pagmamahal na walang kapalit. Kinabukasan, walang pag-aalinlangan, naghain ako ng petisyon para sa diborsyo. Naisip ko na magiging mabilis ang lahat. Napipirma lang kami sa mga papel at maghihiwalay na ng landas. Ngunit muli, minaliit ko ang kasamaan ni Aling Elena at ng kanyang anak. Para sa kanila, ang diborsyo ay hindi pagtatapos. Ito ang huling pagkakataon para ubusin ang lahat ng mayroon ako bago ako tuluyang itapon sa kanilang buhay. Ang unang pagdinig sa korte ay puno ng tensyon. Isang nakakasakal na katahimikan ang bumalot sa silid. Pumasok si Aling Elena at si Paolo, kasama ang kanilang abogado at ilang mga taong hindi ko kilala. Sila pala ang mga huwad na saksi. Si Paolo, na nakaupo sa aking harapan, ay nawala na ang bagsik noong gabing sinaktan niya ako. Ang mukha niya ay malamig at puno ng pagkalkula. Hindi niya ako tiningnan kahit isang beses. Nang tanungin ng hukom tungkol sa hatian ng ari-arian at kustodiya, tumayo ang abogado ni Paolo at nagsimulang magsalita. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay halos magpabagsak sa akin. Kagalang-galang na hukom, sabi niya, hinihiling ng aking kliyente ang kustodya ng batang si Sofia. Ang ginang Maria ay walang moral na kwalifikasyon bilang isang ina. Siya po ay nangaliwa, pinabayaan ang kanyang tahanan, at sa kasalukuyan ay walang matatag na kita o permanenteng tirahan. Pagkatapos, humiling sila ng kalahati ng lupang mana ko mula sa aking mga magulang. Sinabi ni Paolo na lahat ng naipon ng pamilya ay galing sa kanyang trabaho, at ang sahod ko ay para lamang sa aking mga personal na gastusin. Sumunod na nagsalita si Aling Elena. Inilabas niya ang ilang malabong larawan. Ako, kasama ang isang kasosyo sa negosyo, na kumakain sa labas. Ang mga kuha ay sinadyang angguluhan para magmukhang malapit kami sa isa't isa. Isang estranghero pa ang tumayo at nagsinungaling, sinabing 2 taon na kaming mailihim na relasyon. Ang dugo ko ay kumulo. Hindi lang nila gustong kunin ang aking anak. Gusto nilang wasakin ang aking pagkatao. Gusto nilang gawin akong isang masamang babae para bigyang katwiran ang pagtataboy nila sa akin. Ngunit kinalma ko ang aking sarili. Huminga ako ng malalim. Tiningnan ko ang aking abogado at sa isang tango, alam na niya ang gagawin. Kalmadong binuksan ng aking abogado ang kanyang maleta. Inilabas niya ang mga ebidensyang lihim kong tinipon. Una, tungkol sa paratang ng pangangaliwa. Ipinakita namin ang mga tala mula sa kamera ng kumpanya na nagpapatunay na ang mga pagkikitang iyon ay pulos trabaho at laging may kasamang ibang mga katrabaho. Pangalawa, ipinarinig namin ang recording mula sa nakatagong kamera noong gabing iyon. Ang boses ni Paolo na umaamin na may anak siya kay Andrea.
Ang boses ni Aling Elena na walang awang nagtataboy sa akin palabas ng bahay. Ang huwad na saksi, pagkatapos ng ilang tanong mula sa aking abogado, ay nagsimulang mautal. Sa huli, umamin siyang binayaran siya ng 12,000 piso para magsinungaling. Pangatlo, tungkol sa pera. Ipinakita namin ang mga tala ng bangko sa loob ng 5 taon. Ang aking sahod ay pumapasok sa aking account at may mga regular na pag-withdraw ng malalaking halaga. Ang mga petsang iyon ay tugma sa mga petsa kung kailan nagdedeposito si Aling Elena sa kanyang sariling bank account. At ang pinakamahalaga, ang titulo ng lupa. Malinaw na nakasulat doon, donasyon eksklusibo sa aking anak na si Maria. Ito ay notaryado bago kami ikasal. Ito ay aking sariling pag-aari. Ang korte, matapos suriin ang mga ebidensya, ay ibinasura ang lahat ng kahilingan ni na Paolo. Ipinagkaloob sa akin ang buong kustodiya ni Sofia. Si Paolo ay inutusang magbigay ng buwanang sustento. Ang lupa ay kinilalang aking sariling pag-aari. Ang 5 taon ng aking sahod, dahil ibinigay ko ng pera, ay hindi ko na nabawi. Ngunit nailigtas ko ang aking anak at ang aking karangalan. At iyon, para sa akin, ang pinakamalaking tagumpay. Paglabas namin ng korte, si Aling Elena ay namumutla sa galit. Si Paolo ay tumingin sa akin na may pagkamuhi. Sa tingin mo matalino ka, pero huwag kang mag-isip na nanalo ka, sabi niya. Wala ka ng silbi ngayon. Sino pa ang magkakagusto sa iyo? Tiningnan ko sila ng diretso sa mata. Ngumiti ako. Isang ngiti ng pagmamalaki. Salamat sa inyong pag-aalala, sabi ko. Mas alalahanin ninyo ang inyong mahalagang si Andrea at ang kanyang napakagaling na anak. Para sa akin, ang makalabas sa bahay na iyon ay isang pagpapala. Niyakap ko ang aking anak at sumakay sa sasakyan. Iniwan ko sa likuran ang kanilang mga mukha na puno ng kasakiman at galit. Ang pinto ng impyerno ay nagsara na. Isang bagong mundo ang naghihintay sa akin. Ang mga unang araw pagkatapos ng diborsyo ay mahirap. Nangupahan ako ng isang maliit na apartment para sa aming dalawa ni Sofia. Ginanap ko ang papel ng isang ina at ama. Sa gabi, habang yakap ko ang aking anak, madalas kong binabasa ng luha ang aking unan. Ang sakit ng katraydura ni Paolo at ang kalupitan ni Aling Elena ay bumabalik kahit sa aking mga panaginip, ngunit tuwing umaga, sa pagmulat ng aking mga mata at pagkakita sa inosenteng ngiti ni Sofia, ipinapangako ko sa aking sarili, hindi ka pwedeng bumagsak. Hindi mo pwedeng hayaan ang iyong mga kaaway na magdiwang sa iyong pagdurusa. Ibinuhos ko ang aking sarili sa trabaho. Dahil wala na ang mga problema sa bahay, mas naging matalas ang aking pag-iisip. Sunod-sunod kong nakuha ang 3 malalaking kontrata para sa kumpanya. Kinilala ko ng aking mga pinuno at itinaas ang aking posisyon bilang vice-presidente ng marketing. Dumoble ang aking sahod. Sa perang iyon, nagsimula akong mamuhunan sa aking sarili. Ipinagupit ko ang aking mahabang buhok. Itinapon ko ang mga luma at maluluwag na damit na pinapasuot sa akin ni Aling Elena at pinalitan ito ng mga eleganteng kasuotan. Nagsimula akong mag-yoga, alagaan ang aking balat. Sa salamin, isang bagong Maria ang aking nakita. Bata, sopistikada at puno ng buhay. Habang ang aking buhay ay unti-unting sumisikat, sa kabilang bahagi ng lungsod, ang buhay ni na Paolo ay nagsimulang lumubog. Ayon sa mga dating kapitbahay na nagkukwento sa akin, dinala ni Paolo si Andrea sa kanilang bahay. Si Aling Elena sa simula ay tuwang-tuwa. Itinuring niya ang kanyang bagong manugang na buntis na parang reyna. Ngunit hindi nagtagal ang magandang panahon. Ipinuhunan ni Paolo ang lahat ng kanyang naipon at nangutang pa para magbukas ng isang mamahaling restaurant, ayon sa kagustuhan ni Andrea. Ngunit si Andrea ay puro itsura lamang. Tamad siya at ignorante sa negosyo. Sa halip na kontrolin ang kalidad ng pagkain, ginastos niya ang pera sa mga mamahaling dekorasyon at pamimili. Makalipas ang 2 buwan, walang ng customer ang restaurant.
Naubos ang puhunan at nagsimulang dumating ang mga singil mula sa bangko at sa mga nagpapautang. Dahil sa mga problema sa pera, naging malagim ang kapaligiran sa bahay ni na Aling Elena. Puno na ito ng mga buntong hininga at pagtatalo. Minsan, nagkasalubong kami sa isang supermarket. Nakita ko si Paulo, payat, hindi ahit at gusgusin ang damit. Tinutulak niya ang karito ni Andrea, na walang tigil sa pagreklamo dahil hindi niya mabili ang mga mamahaling ubas. Nang makita niya ako, nakasuot ng isang matingkad na pulang damit, may mataas na takong, at masayang tumatawa kasama si Sofia, natigilan siya. Nabitawan niya ang hawak na karton ng gatas. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pagkagulat, pagsisisi at kahihiyan. Nilagpasan ko lang siya. Walang bati, walang lingon. Noong sandaling iyon, alam kong nanalo na ako. Hindi dahil mas mayaman ako sa kanya. Nanalo ako dahil nabawi ko ang halaga ng aking sarili na nawala noong kasama ko siya. Ang gulo sa kanilang bahay ay lalo pang lumala. Isang gabi, dumating ang mga maniningil ng utang. Pag-uwi ni Aling Elena, nakita niya si Andrea na nagla-livestream, ipinagmamalaki ang mga bagong bili na kosmetiko. Nagdilim ang paningin ni Aling Elena. Kinuha niya ang telepono ni Andrea at ibinato ito sa sahig. Anong klaseng babae ka? Sigaw niya. Lubog sa utang ang asawa mo, tapos ikaw ay walang ginawa kundi mamili. Nagalit si Andrea. Itinulak niya si Aling Elena. Baliw na matanda, sigaw niya. Ang perang ginagastos ko ay bigay ng asawa ko. Kung bangkarote ang pamilyang ito, dahil iyan sa anak mong walang silbi, hindi dahil sa akin. Dumating si Paulo, lasing. Nakita niya ang kanyang ina sa sahig at ang kanyang asawang galit na galit. Sinubukan niyang mamagitan. Ngunit wala na siyang magawa. Si Aling Elena ay umiiyak at si Andrea ay nagbanta na aalis kasama ang kanyang dinadalang tiapo. Ang karma ay dumating ng napakabilis. At tinamaan nito kung ano ang pinakamahalaga kay Aling Elena. Ang kanyang dignidad at ang pag-asa sa pagpapatuloy ng kanyang lahi. Kung kayo ay nakikinig pa rin hanggang dito, tulungan po ninyo akong magkomento ng isa sa ibaba upang malaman kung mayroon pa ring mga kasama ako sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon upang maikwento ko ang huling bahagi, kung saan ang lahat ng aral at katarungan ng buhay ay mabubunyag. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta, mga kaibigan. Ang tawag sa telepono mula kay Aling Elena ang nagbalik sa akin sa kasalukuyan. Ang kanyang desperadong sigaw sa ospital. Pagkatapos ng lahat, hindi ako bato. Hindi ako manhid. Ngunit ang pagpunta ko sa Philippine General Hospital ay hindi dahil sa awa. Ito ay dahil sa isang kakaibang pagnanais na makita ang katapusan ng trahedyang sila mismo ang gumawa. Nagbihis ako. Isang itim na damit na hapit sa katawan, isang kremang Amerikana, at mga sapatos na may mataas na takong. Pagdating ko sa ospital, ang tunog ng aking mga takong ay umalinggaw sa pasilyo. Nakita ko si Aling Elena sa isang sulok, nakayuko, mukhang isang pulubi. Napakaliit at kaawa-awa. Tumayo ako sa kanyang harapan. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Namumugto ang kanyang mga mata. Nang makilala niya ako, bigla siyang tumayo. Maria, ikaw ba yan, Maria? Dumating ka. Dinala mo ang pera. Salamat sa Diyos. Sinubukan niyang hawakan ang aking kamay. Ngunit marahan akong umatras. Kumalma kayo, sabi ko, ang aking boses ay malamig. Hindi ako dumating dito para magbayad. Ang kanyang ngiti ay naglaho. Napalitan ito ng pagkagulat at galit. Ano? Kung hindi ka nagdala ng pera, bakit ka nandito? Para pagtawanan ako. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Sagot ko, tapat at malupit. Dumating ako para makita ang karma sa personal. Para makita kung saan nakaupo ngayon ang biyena na isang gabing umuulan ay itinapon ang gamit ng kanyang manugang sa kalye.
At para makita kung saan nakahiga ngayon ang asawa na nanakit sa kanyang asawa dahil sa isang kabit. Mangkukulam, demonyo, sigaw niya. Ang 2,100,000 piso na kailangan ninyo ay hindi malaking halaga para sa akin ngayon, bulong ko. Maaari ko itong ayusin sa isang pirma, ngunit hindi ko ito gagawin. Alam ninyo kung bakit? Dahil mas gusto kong i-donate ang perang iyon sa isang ampunan o iligtas ang mga inabandunang aso sa kalye, kaysa iligtas ang isang traidor tulad ng iyong anak. Nanghina siya. Sakto namang lumabas ang isang doktor mula sa operating room. Pamilya ng pasyenteng si Paolo Jimenez. Tumingin ako sa doktor at tumango patungo kay Aling Elena. Siya po. Umiling ang doktor. Nagawan namin ng paraan ang pagdurugo, ngunit ang pinsala sa kanyang utak ay napakalubha. Maliban na lang kung magkaroon ng himala, malaki ang posibilidad na manatili siya sa isang vegetative state habang buhay. Vegetative state. Hindi buhay, hindi patay. Isang katawan na walang kaluluwa. Narinig ito ni Aling Elena. Ang kanyang mga mata ay pumuti at nawalan siya ng malay. Habang inaasikaso siya ng mga nurse, tumalikod na ako para umalis. Ngunit isang malamig na kamay ang humawak sa aking bukong-bukong. Nagising si Aling Elena. Gumapang siya sa sahig patungo sa aking paanan. Niyakap niya ang aking mga binti, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Maria, nagkamali ako, hagulgol niya. Ako ay isang tangang matanda. Naging malupit ako. Karapat-dapat ako sa kamatayan. Pero si Paolo, bata pa siya. Tulungan mo siyang mabuhay ulit. Inumpog niya ang kanyang ulo sa sahig. Ngunit hindi na ako naantig. Tumahimik kayo, sabi ko, ang aking boses ay puno ng pagkasuklam. Sa tingin ninyo, kailangan ko ang inyong bahay na giba-giba at puno ng utang. Sa tingin ninyo, kailangan ko ang traidor na asawang iyon na nasa vegetative state. Patuloy siyang umiyak. Pero ang bata na dinadala ni Andrea, dugo pa rin natin yan. Napatingin ako sa kanya na may halong awa. Awa para sa isang taong hanggang sa huli ay bulag. Gusto ninyong malaman ang totoo tungkol sa apo ninyong lalaki, tanong ko. Sige, ipapakita ko sa inyo para magising na kayo sa katotohanan. Kinuha ko ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang mga litrato. Si Andrea, 6 na buwan na ang nakalipas, kayakap ang isang matabang negosyante mula sa Cebu. Ipinakita ko ang resulta ng ultrasound na nagsasabing ang sanggol ay mahigit 5 buwan na. Ngunit 3 buwan pa lang silang magkasama ni Paolo. Hindi maaari di. Bulong niya. At ang huli, ang mga mensahe ni Andrea sa isang kaibigan. Inamin niyang buntis siya sa anak ng negosyante. Sinabi niyang si Paolo ay isang duwag na madaling lokohin. Gagamitin niya si Paolo para magkaroon ng tirahan at pera, at para mapalayas ang dating asawa, parang kidlat na tumama kay Aling Elena ang lahat. Napahiga siya sa sahig, hawak ang kanyang ulo, hindi makapagsalita. Ang kanyang pagmamalaki, ang kanyang pag-asa, lahat ay gumuho. Diyos ko, anak, bakit ka naging tanga? Sigaw niya sa gitna ng kanyang paghagulgol. Sinira ko ang buhay mo. Tinago ko ang aking telepono. Ito ang katotohanan na kailangan ninyong harapin, sabi ko. Walang apo na lalaki, walang mabuting manugang. Tanging ang katangahan at kasakiman ninyo at ng inyong anak. Patuloy pa ring nagmamakaawa si Aling Elena, ngunit wala nang lakas sa kanyang mga salita. Tiningnan ko siya, at pagkatapos ay ang pinto ng silid kung nasaan si Paolo. Karapat dapat siyang maparusahan, ngunit ang mamatay ng puno ng kasinungalingan ay isang trahedya. Ngunit ang awa ay hindi sapat para buhatin ko muli ang bigat ng kanilang buhay. Hindi ko kayang bayaran ang 2,100,000 piso, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Ang perang iyon ay para sa kinabukasan ng aking anak. Ang kinabukasan ng apo na minsan ninyong inabuso. Ngunit, dahil sa kaunting sangkatauhan, hindi ko kayo iiwan na magugutom dito.
Kumuha ako ng isang business card mula sa aking pitaka at inilagay ito sa kanyang nanginginig na kamay. Ito ang numero ng isang kawanggawa na tumutulong sa mga pasyente ng malubhang aksidente. Madalas itong sinusuportahan ng aking kumpanya. Tatawagan ko sila para pakiusapan na suriin ang kaso ni Paolo. Sana, matulungan nila kayong sagutin ang bahagi ng gasto sa ospital. Ang iba pa ay bahala na kayo. Ibenta ninyo ang bahay, magbenta ng lupa, humiram ng pera, bahala na kayo. Hanggang dito lang ang kaya kong itulong. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palayo. Sa aking likuran, narinig ko ang kanyang boses. Maria! Humihingi ako ng tawad. Nagsisisi ako. Ngunit hindi ako lumingon. Paglabas ko ng ospital, sumalubong sa akin ang malamig na hangin ng gabi. Ngunit sa kakaibang paraan, nakaramdam ako ng init sa aking puso. Alam kong ginawa ko ang tama. Hindi ako naghiganti sa pamamagitan ng pagpapabaya sa kanila na mamatay, ngunit hindi rin ako naging tanga para hayaan silang gamitin ako muli. Ipinakita ko sa kanila ang katotohanan. At ang katotohanan ang pinakamalupit na hatol. Huminto ako sa tabi ng aking sasakyan at kinuha ang aking telepono. Tinawagan ko si Ginoong Jimenez, ang direktor ng Itulay ng Pag-ibig, isang pundasyon na aming kasosyo. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon ni Paolo, isang binatang na aksidente, biktima ng panloloko, na may matanda at mahirap na ina. Hiniling ko na tingnan nila ang kaso, ngunit mahigpit kong ipinagbili na huwag sabihing ako ang nagrekomenda. Pagkababa ko ng telepono, nakahinga ako ng maluwag. Iyon na ang huli at pinakamarangal na bagay na magagawa ko para kay Paolo. Hindi dahil sa anumang natitirang pagmamahal, kundi dahil gusto kong mag-ipon ng mabuting karma para sa aking anak na si Sofia. Gusto kong masabi sa kanya balang araw na nabuhay ako ng tama bilang isang tao na walang dapat ikahiya. Tumingin ako pabalik sa ospital. Nakita ko si Aling Elena na nakaupo pa rin doon, yakap ang business card na iniwan ko. Kailangan niyang harapin ang bunga ng kanyang mga gawa. Kailangan niyang ibenta ang bahay na kanyang ipinagmamalaki para bayaran ang mga utang at gasto sa pagpapagamot ng kanyang anak. Iyon ang presyo na dapat niyang bayaran, sumakay ako sa aking sasakyan. Ang amoy ng pabango sa loob ay nagtaboy sa amoy ng disinfektante mula sa ospital. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin. Medyo pagod, ngunit ang aking mga mata ay puno ng katatagan. Paalam sa nakaraan, bulong ko. Pinaandar ko ang makina at marahang umalis sa gabing iyon, 2 taon ang lumipas. Sa loob ng 2 taon na iyon, hindi ako tumigil sa pagsisikap. Mula sa isang babaeng iniwan ng asawa, ako ay naging isa sa mga pangunahing ekotibo ng aming korporasyon. Ang Vice-Presidente. Bumili ako ng isang magandang penthouse na may tanawin ng buong Maynila. Isinama ko ang aking mga magulang na manirahan sa akin. Si Sofia, na nasa unang baitang na, ay nag-aaral sa isang pang-internasyonal na paaralan. Lumalaki siyang matalino at maganda. Ang buhay ko ngayon ay puno ng tawanan at kapayapaan. Isang gabi ng Pasko, nagmamaneho ako pauwi matapos bumili ng mga palamuti. Habang naghihintay sa isang abalang tawiran, may isang eksena sa bangketa ang pumukaw sa aking pansin. Isang matandang babae na puting-puti na ang buhok, suot ang mga luma at punit-punit na damit, ay nakaupo sa sahig. Maingat niyang sinusubuan ng lugaw ang isang lalaki na nasa isang lumang wheelchair. Ang lalaki ay butot balat, ang kanyang mga kamay at paa ay pilipit, at ang kanyang bibig ay tabingi. Ang kanyang mga mata ay blanko, at ang laway ay tumutulo sa kanyang damit. Kahit gaano pa sila binago ng hirap at panahon, agad ko silang nakilala, sina Aling Elena at Paolo. Hindi namatay si Paolo. Iniligtas siya ng operasyon. Ngunit ang matinding pinsala sa utak ay nag-iwan sa kanya ng paralisis. Nawalan siya ng kakayahang magsalita at mag-isip. Naging isang bata sa katawan ng isang higante, naganap na nakadepende sa iba. Si Aling Elena, matapos ibenta ang kanilang bahay para bayaran ang mga utang,
ay nawalan ng lahat. Ang dating mayabang na biyenan ay naging alipin habang buhay ng kanyang anak na may kapansanan. Ibinaba ko ng bahagya ang bintana ng aking sasakyan. Kain ka, mahal ko, isang kutsara pa. Pakiusap ni Mama sa iyo, narinig kong sabi ni Aling Elena, ang kanyang boses ay paos at puno ng luha. Ngunit biglang nanginig si Paolo at natapon ang mangkok ng lugaw, napahagulgol si Aling Elena. Habang pinupunasan ang damit ng kanyang anak, paulit-ulit niyang dinadabog ang kanyang dibdib. Diyos ko, bakit ganito kahirap ang buhay ko? Sana namatay ka na lang noon. Andrea, sinira mo kami. Si Paolo ay umuungol lamang at may mga luhang dumadaloy mula sa kanyang mga matang walang buhay. Marahil, sa kaibuturan ng kanyang wasak na isipan, nakakaramdam pa rin siya ng sakit at pagsisisi. Ngunit habang buhay na siyang bilanggo sa sarili niyang katawan. Habang pinapanood ko sila, wala na akong naramdamang galit. Tanging isang malalim na kalungkutan para sa kabulukan ng buhay. Nabalitaan ko na si Andrea, matapos tumakas dala ang pera, ay natagpuan ng kanyang mayamang kalaguyo. Kinuha nito ang lahat ng pera, at ngayon ay nagtatago siya malapit sa hangganan. Tunay nga, kung ano ang iyong itinanim, iyon din ang iyong aanihin. Nag-angat ng tingin si Aling Elena at ang kanyang mga mata ay napadako sa aking mamahaling sasakyan. Marahil ay hindi niya ako nakita, ngunit nakita niya ang karangyaan na minsan niyang hinangad at pag-aari. Nakita ko sa kanyang mga mata ang inggit, pagsisisi at desperasyon. Naging berde ang ilaw trapiko. Itinaas ko ang bintana at pinatakbo ang sasakyan. Iniwan ko sa likuran ang larawan ng kaawa-awang mag-ina. Hindi ako huminto para magbigay ng pera. Hindi ako bumaba para muli silang hiyain. Ang aking pananahimik at pag-alis ang pinakamalinaw na sagot. Magkaiba na ang aming mundo. Pagdating ko sa bahay, tumakbo si Sofia at niyakap ako. Mama, nandito ka na. Niyakap ko ang aking anak, naamoy ang bango ng kanyang buhok, at naramdaman ang init ng pamilya. Nakita ko ang aking mga magulang na naghihintay para sa aming Noche Buena. Ngumiti ako. Ito ang tunay na kaligayahan. Isang kaligayahan na binuo hindi sa pagkalkula at panloloko, kundi sa tunay na pag-ibig, pagsisikap at kabutihan. Mga minamahal na tagapakinig, dito nagtatapos ang kwento ni Maria. Isang kwento ng sakit, katatagan at katarungan. Ang batas ng sanhi at bunga ay hindi kailanman nabibigo. Sina Aling Elena at Paolo ay nagtanim ng kasakiman at kalupitan, at inani nila ang bunga ng kanilang mga gawa, ang aral para sa mga magulang. Ang pagmamahal na sumasakal ay hindi pagmamahal, ito ay lason. Ang paggalang at pag-unawa ang tunay na pundasyon ng isang pamilya. Ang aral para sa mga anak, ang pasasalamat at responsibilidad ay mahalaga. Huwag ituring na karapatan ang pagmamahal ng iba. At ang aral para sa ating lahat, ang kabutihan ay may tamang lugar. Minsan, ang pinakamatalinong paghihiganti ay ang mamuhay ng masaya at matagumpay. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot, ito ay pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng nakaraan. Kung ang kwentong ito ay malalim na tumimo sa inyong puso, pakiusap, ibahagi ninyo ang mga aral na ito. Ang isang pag-like mula sa inyo ay malaking inspirasyon. At higit sa lahat, mag-subscribe na kayo sa aming channel. Hanggang sa susunod na kwento ng buhay. Salamat sa pakikinig. Naway ang kapayapaan ay laging nasa inyong puso, ang init sa inyong dibdib, at ang pag-ibig sa inyong buhay. Paalam. Ang kwento ni Maria ay dito nagtatapos. Ano ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Maria sa huli? Mayroon ba kayong gagawing naiiba kung kayo ang nasa kanyang kalagayan? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng aral o nagparamdam ng kahit anong emosyon, huwag po ninyong kalimutang mag-iwan ng isang like. Ibahagi ito sa taong alam ninyong maaantig din. At mag-subscribe sa channel na Luha sa Katahimikan upang hindi mahuli sa mga susunod pang hiwaga ng buhay.
Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, baka sa susunod ang kwento ninyo naman ang aking isasalaysay.